Isang araw may batang babae na ang pangalan ay Maya. Mabait si Maya, matulungin at masipag. Pero may isa siyang ugali. Gusto niyang malaman at kontrolin ang mga nangyayari sa paligid niya. Tuwing gabi palihim niyang tinitingnan ang cellphone ng ate niya. Kapag hindi agad sumasagot ang ate sa kanyang mensahe, iniisip niya, galit ba si ate sa akin? Bakit hindi siya nag-reply agad? May nasabi ba akong mali? Maya rin ang madalas namumuno sa mga proyekto sa eskwelahan. Kapag may event, siya ang unang nagvo-volunteer magplano. Ayaw niyang may mali, ayaw niyang may kulang. Gusto niya, perpekto lahat. Pero kahit anong sikap ni Maya, may mga bagay pa rin na hindi umaayon sa gusto niya. Minsan, hindi pa rin siya natatawagan ng ate. Minsan, hindi pa rin sumasali ang mga kaklase niya sa plano niya. At sa mga pagkakataong iyon, nalulungkot si Maya. Napapagod, naiinis, parang gusto na lang niyang umiyak. Isang gabi, habang naglalambing si Maya sa kanyang nanay, napansin ng nanay niya na malungkot siya. Ano na naman ang bumabagabag sa anak kong maganda? Tanong ng nanay. Sumagot si Maya. Parang ang hirap po kasi maging masaya, nanay. Ang daming hindi sumusunod sa gusto ko. Ngumiti ang nanay at kinuha ang isang libro mula sa kanyang bag. Basahin natin ito, anak, sabi niya. Ang pamagat ng libro ay The Let Them Theory ni Mel Robbins. At doon nagsimula ang pagbabago kay Maya. Mga natutunan ni Maya mula sa Let Them Theory. Ika-isa, hindi lahat ng tao ay makokontrol natin. Sabi sa libro, kung gusto ng ibang tao na gawin ang gusto nila, hayaan mo sila. Hindi mo pwedeng pilitin ang iba na gawin ang gusto mo. Kung ang kaibigan mo ay ayaw makipaglaro, baka pagod lang siya. Kung ang kapatid mo ay hindi agad sumagot sa mensahe mo, baka abala lang siya. Hindi ibig sabihin, galit sila sa iyo. Mas magaan sa puso kung hahayaang maging totoo ang mga tao sa sarili nila. Dalawang, ang pagkadismaya ay dahil sa mataas na inaasahan. Minsan, inaasahan natin na gagawin ng ibang tao ang gusto natin, kahit hindi natin sinabi. Kapag hindi nila nagawa, nasasaktan tayo. Halimbawa, birthday mo, inaasahan mong babatiin ka ng teacher mo, pero hindi niya nabanggit, nalungkot ka. Pero, sinabi mo ba sa kanya na birthday mo? Ang totoo, hindi kasalanan ng iba kung hindi nila natupad ang iniisip lang natin. Kaya mas maganda na maging malinaw sa gusto natin. At kung hindi man nila magawa, matutong tumanggap. 3, ang control ay parang usok, hindi mahahawakan. Gusto mo lahat ay maayos, walang mali, walang kulang. Pero ang katotohanan, hindi lahat ng bagay ay kaya mong kontrolin. Hindi mo kayang pilitin ang panahon, ang damdamin ng ibang tao o ang iniisip nila. Pero kaya mong kontrolin ang sarili mo. Ang iyong iniisip, nararamdaman at ginagawa. Kaya tanungin ang sarili, imbes na baguhin ang iba, ano ang pwede kong baguhin sa sarili ko? 4, ang pagtanggap ay lakas, hindi kahinaan. Minsan, akala ng iba, kapag hindi ka lumalaban o hindi ka pumipilit, mahina ka. Pero ang totoo, ang pagtanggap ay hindi pagsuko. Ito ay pagpapalakas ng sarili. Kapag natututo kang tanggapin ang mga bagay na hindi mo hawak, mas payapa ka. Hindi ibig sabihin na okay ka sa lahat. Ibig sabihin lang, pinipili mong protektahan ang sarili mong kapayapaan. 5, mas makikilala mo ang sarili mo kapag hinayaan mo sila. Sabi ni Maya, pero nanay, paano kung gusto ko lang silang tulungan? Sagot ng nanay, anak, minsan gusto nating ayusin ang iba kasi feeling natin yun ang tama. Pero baka may kailangan pa tayong ayusin sa sarili natin. Kapag hindi ka naabala sa problema ng iba, mas nakikita mo ang sarili mong iniisip at nararamdaman. Tanungin mo ang sarili, bakit ako naiinggit sa iba? Bakit ako madaling magalit? Ano ba ang totoo kong gusto? Sa ganitong paraan, mas lalalim ang iyong pagkatao at doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. 6, na matutong magsabi ng hindi ng walang guilt. Minsan, kahit pagod ka na, sige ka pa rin ng sige. Pwede ka ba tumulong? Oo. Pwede kang magbantay? Oo. Pero hindi ka robot, tao ka. Napapagod ka rin. Kaya mahalaga ang pagsasabi ng hindi. Hindi ito kawalan ng malasakit, ito ay pagmamahal sa sarili. Kapag natututo kang magsabi ng hindi, mas marami kang enerhiya sa mga bagay na tunay mong mahalaga. 7, ang pasasalamat ay liwanag sa madilim na gabi. Kapag inis ka, subukan mong magpasalamat sa kung ano ang meron.
Halimbawa, hindi ka isinama ng pinsan mo sa laro. Nakakainis, pero naalala mong dati, siya ang tumulong sa'yo nung nahulog ang gamit mo. Isipin mo ang kabutihan. Pasasalamat ang susi sa mapayapang puso. 8. Ang kaligayahan ay galing sa loob ng sarili. Sabi ni Maya, so hindi ko kailangan ng ibang tao para sumaya ako? Sabi ng nanay, tama. Ang tunay na saya ay galing sa loob ng puso mo. Hindi sa cellphone, hindi sa mga likes, hindi sa pagsunod ng iba sa gusto mo. Masarap ang regalo, masaya ang papuri. Pero mas masarap tumawa ng mag-isa dahil alam mong buo ka kahit wala ang iba. Sa huli, natutunan ni Maya na ang let them theory ay hindi tungkol sa pagwawalang bahala sa iba. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng espasyo sa kapwa, pagtanggap sa katotohanan at pagmamahal sa sarili. At simula noon, natuto na si Maya na huminga ng malalim at sabihing, okay lang, hayaan ko muna sila. Aalagaan ko muna ang sarili ko. Sa kwento ni Maya, natutunan nating hindi lahat ng bagay ay kaya nating hawakan. Kahit gaano natin kagustuhing ayusin ang lahat, kahit gaano natin kamahal ang mga tao sa paligid natin, may mga bagay talaga na hindi natin kayang baguhin. At hindi rin natin kailangang baguhin. Natutunan ni Maya na ang tunay na lakas ay hindi makikita sa paghawak ng mahigpit, kundi sa kakayahang bumitaw ng may tiwala. Tiwala sa sarili, tiwala sa iba, at tiwala sa takbo ng buhay. Kapag masyado tayong kumakapit sa mga inaasahan natin, na dapat ganito sila, dapat ganito ang mangyari, madalas tayo rin ang nasasaktan. Pero kapag natutunan nating tumingin sa sarili at tanungin, ano ba talaga ang kaya kong kontrolin? Mas nabibigyang linaw natin kung saan natin dapat ilagay ang ating lakas at oras. Ang let them theory ay hindi tungkol sa pagiging mahina, kundi tungkol sa pagiging matatag sa gitna ng kawalan ng kontrol. Kapag sinabi mong hayaan mo sila, hindi ibig sabihin pinababayaan mo na lang ang lahat. Ibig sabihin pinipili mong magpakatatag sa gitna ng gulo. Ibig sabihin mas pinipili mong protektahan ang iyong kapayapaan kaysa puwersahin ang mga bagay na hindi mo naman kayang baguhin. At higit sa lahat, natutunan ni Maya na ang tunay na kaligayahan ay hindi ibinibigay ng ibang tao. Hindi ito nanggagaling sa mensahe sa cellphone o sa atensyon ng mga kaibigan. Ang tunay na kaligayahan ay tahimik, simple, at nagsisimula sa loob ng sarili. Kapag marunong kang ngumiti kahit mag-isa, kapag kaya mong magpasalamat kahit hindi perpekto ang lahat, kapag kaya mong magsabi ng hindi nang hindi mo dinadala ang guilt sa puso mo, doon mo makikita ang tunay na kalayaan. Kaya, tulad ni Maya, matuto tayong huminga ng malalim. Matuto tayong tumingin sa sarili. At kapag may pagkakataong gusto mong ayusin, kontrolin, o pilitin ang mga tao sa paligid mo, pikit ka sandali, tumingin sa puso mo, at sabihin, hayaan mo sila. Pero hindi ko hahayaang mawala ang sarili ko. Sa ganitong paraan, mas pinipili mong maging mapayapa, matatag at mas masaya, hindi dahil sa iba, kundi dahil pinili mong mahalin ang sarili mo ng buo.